sa Game 1 draft. Tapos na agad ang banning phase, my idol. Wow, first 3 bans na magkabilang kupunan and also yung first 3 picks. And this time, lalabas ang X-Borg para sa kamay ng RSG. Nakita natin ng game number 1 kung gaano kabuset ang galawan ng isang X-Borg mula doon kay Ryota. Na actually, after ng game number 1, ginaya niya pa, di ba? Gumanong-ganon pa siya. Ang malala dito, binigyan mo na si Nuts ng X-Borg, may Firaga armor si Nuts. Sobrang kunats nung kanyang hero. Although I would say may chance naman yung Blacklist International na sagutin itong X-Borg na to kasi number 1, meron na silang poke coming out from the Novaria. Pero hindi kasi reliable tong poke na to eh. Number 1 is a skill shot, yung Astral Recall. Kailangan tumama yan. And ang question kasi is, papatamahin mo ba yan sa X-Borg or sa Marksman? So meron ka pa rin concern on the side of Blacklist International na damage concern dahil nga may X-Borg tapos may Edith pa. And I like the fact that RSG picked up the X-Borg when they saw na wala kasing Joy. Joy kasi yung isa sa mga hero na usually pinatatapat ng ibang region sa X-Borg kasi ang bilis lang tanggalin ng Firaga armor and hindi rin basta-basta kaya lumaban ng X-Borg. Kasi even sabihin natin na, sige, susurukin kita, pag tumama yung 4 na beats, sasayawan ka niyan. And yung electrifying beats, no, nakita natin kay Carl TZ ng day 1 kung gaano nga ba kasakit ang perfect rhythm electrifying beats. Again, para sa mga bagong dating lamang sa professional na Joy playing ay kailangan perfecto ang rhythm bago sumakit ang kanyang ultimate electrifying beats. And moving forward dito sa ating draft, no, tatanggalin ng Blacklist International ang Ling. Nagbabalik na ba talaga ang Ling? Wow, 4-man ban. Targeted talaga dito kay Irad. I think isa sa mga rason dito ni respeto talaga nila yung mechanics na hawak-hawak ni Irad. And alam naman natin, nagpakitang gilas na siya last season. At ngayon, nung unang game nila kahapon, naramdaman na kagad natin yung sakit ng Lance. At talagang ito yung ayaw na maramdaman ngayon ng Blacklist. Well, to answer your question, no, hindi naman sa... Nasa meta rin kasi siling eh. Hindi naman sa nagbabalik sa perspective ng Blacklist. It's more like, hindi natin kaya labanan yung Ling kapag ganitong klaseng setup dahil ang... ito, typical to, alam ng mga RG boys to. Kapag hawak mo yung Novaria, di pwedeng may Ling. Hahabulin ka yan 24/7. And I love the fact na binanggit ni Burrito rito kanina, 4-man ban. 5-man ban! Wow! Against Irad. Haka ni Irad? Haka ni Irad kasi sabi, Eradicator nga eh. Buray na natin. Buray na natin. Wala Fredrin. Kasi sila din ang... Actually, wala Fredrin kasi nasa side to ng Blacklist International. Most likely, that's gonna be on the hands of Sensui. Kasi meron ng Terizla for Edward. Pero balak ng RSG, i-last pick pa yung hero ng Blacklist International, yung hero ni Irad dito for RSG. So, may surprise factor talaga. And for Blacklist, kulang sila ng good laner. Kulang din sila ng roam. Unless this is gonna be a roam Novaria. I feel like Brody is still up for the taking here. Pero may chance na magbe-Beatrix na naman ulit si Filipino Sniper dahil sa comfort and yung sniping capability ng Novaria and Beatrix. Pero Gord! Asan si Naisu? Ayan. Nasa kabila pa rin. Pero ito na yun eh. Gord plus the Novaria, tapos sinagyan pa ng Leslie. Parang ito yung backline malala eh. Pero Martis available pa pala para dito sa RSG. So pwedeng ito yung maging option nila. And alam natin yung matchup ng Fredrin and Martis, medyo pantayan lang naman talaga. No? Depende na kung saan pupuntang ruta itong Martis. Kung doon ba siya sa medyo tanky or may damage talaga. I feel like Hayabusa pa nga. Ay! Nako! Hayabi! Wow! Kasi kung tatanong naman lahat ng jungler na magagaling sa Pilipinas, pag tinignan mo yung heroes ng Blacklist International, may isang inherent problem yung Blacklist. Wala silang catch. Ayun nga no, wala nga pang Fredrin lang. Tapos ang masama pa nun, ang Quad Shadow ay nakakalusot. Hindi yung dash eh, blink yun eh. And that's going to be a very interesting mechanic, no? It's going to be up to Irad to find the Leslie, find the Novaria sa likod, or even the Gord. Dahil medyo mahirap lumapit kung naglalakad ka. Ang catch dito ay dapat hindi naglalakad tong Hayabusa na to. Yeah. I think sabi ni Irad coach, easy game Hayabusa to. Number 1, he's a huge threat against the Novaria. Number 2, it's easy to invade with the Hayabusa against the Fredrin. Number 3, hindi nakakatakas yung Leslie sa OK Shadow Kill. Yeah, and mahirap dito, wala talaga silang lockdown na pwedeng ipanghawak dito sa Hayabusa na to. Yeah, pag tumama yung stun ng isang Gord, pwede naman. Pero kasi masyadong malikot talaga itong Hayabusa na to. Let's see kung ano mangyayari.
Game 1, Blacklist International laban sa RSG Philippines. Di naging maganda ang debut match ng Blacklist at gustong-gusto nilang bumawi ngayon. Pero for RSG, kakayanin nga ba nila ang slow-paced game for this game number 1? O may bago kaya silang ipapakita sa atin? Alam mo, for the side of Blacklist, no, they have a really strong contesting lineup pagdating sa team fights kasi meron silang frontline in the form of the Predrin and the Terizla. Tapos meron kang long form damage na nanggagaling kay Renegade na Roam, no Varia. Wow. And then yung mga snipes come na from Oheb. Pero I like this, Eman! Ayan, oh no! Sabayan. 1v1, Oheb and Eman. Pero nandun pala si Renegade sa may bandang likod. Kabisado ni Eman yung Claude Leslie matchup. Before, malaking counter talaga si Leslie kay Claude. Pero nowadays, late game counter siya kay Claude. Pero yung laning stage, it's based on kung sino yung mas may capacity lumamang doon sa lane na yun. And with both of them rocking the Quantum Charge, lamang ng konti si Eman kasi number 1 nakakakuha siya ng attack speed from the stacks ng Art of Thievery. Uy, pero na-force yung flicker dito mula kay Eman habang sa kabilang panig naman ng ating mapa, Nats at Edward rito, nagkukumustahan lang. Kumusta, tol? Oh, kumaga tinginan lang dahil wala naman mukhang magpapatayan dito sa XP lane and that's Light burning the flicker doon sa may bandang ibaba. Magiging importante yan para sa pinakauna nating turtle fight kung saan nakapwesto na si Irad pero 3 miyembro ng Blacklist ang kanyang haharapan pero babalik din naman sa kanyang Quad Shadow. May pag-ambang ginagawa si Irad dito and ito yung nakakatakot sa isang Hayabusa, no? Pero doon sa pagkakataon kasi na yun, 3 members yung sa harapin niya at magkakaroon na rin siya ng purple. So, most likely, ito yung uunahin niya or makipaghawakan lang muna itong si Nats doon sa first lord ng ating game. Tignan natin. 2 minutes in at ito na nga ang pinakaunang turtle. Hihilain agad ni Sensui at mukhang kontrolado ito ng Blacklist. Ipapamigay nga ba ito ng RSG? Pupwesto na si Nats. Nandiyan na rin si Light. Wala pang primal wrath ang edit na to. Pero mukhang mapo-poke down siya ng bahagya lamang. Sensui ngayon, kontrolado ang turtle. Napapatras dito itong si Haji. Kailangan niya ng bumelo. Parang doon yung kanyang ultimate. Habang si Light naman ay may ipit makaka-primal rat. Pero mapapatay siya si Edward habang si Nats ngayon ay iikot at aabutan with the flicker. Wow, grabe yung timing na ipinakita dito ni Nats habang si Eman ay follow up pa nga rin lang sana pero pulasan na kagad ang RSG. 1-for-1 trade pero turtle ay napunta sa RSG Philippines. Nightmid, paano nakalamang ang RSG doon? Well, mahirap kasi sa lineup ng Blacklist International. Again, wala silang catch versus the Hayabusa. And ang kinagandaan dito sa Turtle dance, I would say, ng RSG is meron silang export sa frontline. And napilitan si Edward gamitin yung penalty zone sa mga heroes na nasa harap. Pero again, meron kasing quad shadow na pwedeng gamitin si Irad dito. Ang ganda pa ang ginawa niya, dinelay pa niya yung retry. Pag shadow niya, sabi niya, sige, retryin mo. Nung naparetry na si Sensui, may natirang 700 pesos. And nakuha ni Irad yung turtle. Grabe, mechanics talaga is real na nagmumula dito kay Irad. Na 5-man ban during our drafting phase pero mukhang nakakagalaw pa rin ng masaya in this game number 1. Maliit pa lang naman ang kalamangan ng RSG Philippines. Ano bang pwede nating makita mula sa Blacklist? Pero teka lang, ayan na nga! Ito na yung mga pwede nating makita at binalibag na kagad dito si Sui habang sila niya may ipit. Irad with a kill. First kill para dito sa kanilang jungler. Ako, nahuli si Sensui doon. Buti na lang wala pang objectives. But Eman goes in, placing to wet. Pero wala pa masyadong damage. Yeah. Grabe, 2-in-1 yung ginawa ni Eman doon. Clear niya yung wave while also harassing both Renegade and Oheb. Even though napoke siya nung Leslie, napababa yung kanyang HP, okay lang. Kasi at this point, level 5 na sila, hindi na masyado nagmamata yung laning stage kay Eman. Kasi basta may minion wave na hindi or ayaw nang saluhin ni Aqua sa may mid lane, pwede rin siya mag-double wave. Pero ina-applyan pa rin nila ng pressure talaga si Oheb. Nako, yung pressure talaga ay makikita natin para dito sa RSG sa may bandang ibaba. And ito naman talaga yung usually na makikita mo kapag may Hayabusa or Ling, lagi talagang target niyan yung gold laner kasi masyadong malambot and Light dito ay sobrang aktibo rin. Kaya natutuwa rin ako na makita na itong dalawang roamers natin magkaiba ng mechanics pero parehas nagpapakitang gilas. Second third of the game, sinisimulan naman ng RSG. Ang unang pagong ay napunta sa kamay ng mga Raiders at mukhang lalabanan muli ng Blacklist International ang turtle na to at hindi nila itutuloy. Grabe yung ginagawa ni Nats kay Sensui. Every single time, siya yung nauuna sa turtle, siya yung nag-hold. Kasi alam niya, hindi naman kailangan mag-rush ng RSG na turtle having an assassin on their side. Ito yung typical na ginagawa ng mga junglers. Kinukuha lang nila yung mga farm. They're willing to trade the turtle away para mas makasecure muna ng farm si Irad. This time around, di sila abot. Sensui was able to secure the turtle. But look at the levels. Level 9.
si Irad. So RSG, parang at best, makuha natin yung turtle. Pero I won't slow down my levels on the Hayabusa. 2-level gap. Grabe ang pinapakita ni Irad ngayon. Hindi man kataas ang ating kill score, nakakita talaga tayo ng mga maliit na kalamangan mula sa RSG. With an 800 gold lead, Edward ngayon ang binibigyan. At mukhang hinihintay lamang ni Irad ang tamang oras para pumasok dito. Yeah, ito na yung tamang oras. I-clear nila ng mabilis yung minions para nga naman masolo ni Edward if ever man. Pero magde-decision dito si Irad na umatras sa kabilang panig naman ng ating mapa. Gagamitin yung ultimate snipe mula dito kay Oheb. Aqua ay nandun sa may habang blazing duets. Ngayon si Light naman ay mapapa-primal back na. Aqua papasok pero si Haji ang makakakuha ng kill na yun. Nandun yung Astral Echo. Masyadong malayo itong si Irad para maka-back up. Pero ang plano pala niya, i-clear yung minions at may potential na pagbasag sa gitna. 4v3 scenario doon sa may bandang baba at nakalamang ang Blacklist International. Palapit na naman ng palapit sa equalized game ang ating gold lead. Ang mukhang long game, nararamdaman ko na midnight Pili ko 20 minutos ulito Well, depende to sa magiging capabilities ng RSG pagdating ng mid to late game. Kasi kapag dating ng ultra late game, kawawa sila sa Leslie. So if you're RSG, you don't really want to be fighting on that territory. So as much as possible, i-abuse nila dapat yung mid-game team fight capability nila, especially with the X-Borg. Pero ang isang problem nila dito, however, is yung tower pusher nila, which is yung Claude, ay may hirapan din na basta-basta lang mag-take ng towers kasi ang dami ring pang-punish ng Blacklist International. Number 1, lagi silang kita ng Novaria. So, hindi rin ganun kadali mag-start ng team fight. And of course, yung wave clearing capabilities ng Blacklist, yung ultimate ni Gord, pwede mo kasing gamitin yan pang wave clear, tapos meron ka bang penalty zone. Pati yung Lord natutunaw nun no? Yeah. Yeah, iba kasi yung yung damage nun. Lalo na parang may true damage siya na magical, di ba? Every time na parang nagpo-proc yun sa kanyang passive. And of course, ngayon ay Turtle ay buhay na rin. And si Nat, sinahawakan muli ito 1-1 ang ating turtle score. Sinong makakakuha ng ating huling pagong kalahating HP? Oh! Here comes Sensui. Wow! Ano nangyari Wow! doon? Nakapatay itong si Renny J at ang Turtle ay makukuha nila. Makakabasag din dito sa may bandang ibaba ng Oh, Haji! Ang sakit! Naka-flicker din at sila. Bang! Pero sa kapupunta may flicker na ihahatid si Oheb at siya ang maghahatid sa huling hantungan para kay Nats. Ito yung sinasabi natin kanina, yung mga long-range damage output ng side ng Blacklist International. Tinanong mo kanina ano nangyari doon. Well, tinamaan ng 2 bala ni Oheb, si Eman, and the Hitman. Tinamaan si Claude. Well, tinamaan si Eman. No. And parang ang daming Filipino sniper sa side ng Blacklist. Ang dami ng sniper. Yung isa nang babato ng planeta, yung isa bala lang. Pero grabe, Blacklist International, may bagong pinapakitang estratehiya. Yeah. Yung isa planeta, yung isa bala, yung isa cosmic na hindi mo na maintindihan Kaya nga ito ang galawang LDR. Ibang flavor ang pinapamalas ngayon ng Blacklist International. Nasabi natin kanina na kulang sila sa pang-hold. Pero hindi, punong-puno sila sa damage output dito. Majority ng mga members nila ay napakataas ng damage. Ang taas ng clear wave, ang ganda ng pang-burst down nila, and yun ang kailangan nilang puntahan. Especially sa late game, hindi lang parang lacking ng crowd control. Kung gaano kalaki yung crowd control sa late game, yun ganun kadami yung damage output ng side ng Blacklist International. Again, pinag-usapan natin kanina yung difficulties pa rin for the side of RSG to close out this game. Existent pa rin yun. Nag-i-exist pa rin yung Claude Leslie matchup. So yun yung kailangan namang intindihin ng RSG. Light, naghahanap ng angulo. Pero ang kahirapan nito ay parang naglalaro ng dodgeball lang RSG. Tuwing nagsasama-sama ang Blacklist International ay parang 3 projectile lang iniiwasan mo, minimum. Ang dami mo kailangan isipin dito Una yung position nyo kasi lagi nare-reveal mula dito kay Renny J. And by the way, ang gaganda ng pagkakalapag niya ng Astral Echo patungo doon sa mga objectives na gusto nilang puntahan. Ngayon, 7 seconds, ay mabubuhay yung Lord at ang 2 junglers natin halos malapit lang dito. 5v5 ang mukhang mangyayari dito sa ating first Lord of the game, Sensui. Nahanap si Nats at ang sakit na ni Haji, men. Swimming pool pa lang yung nilapag niya. Paano pa kaya pag may beach ball na? Nakikita natin yung continuous damage, kayang-kayang tunawa yung Firago armor na meron itong si Nats. Parang mapapaisip siya dito, kailangan ko bang kumuha ng magical damage or physical? Aray! Kasi ang dami mo kailangan i-considera ngayon. Kalahati yung buhay ng Lord at si Light at itong si Nats ay nahihirapan at kailangan nilang ipilit na kumuha. Pero sa may bandang iba, Torre lamang ang tinatrabaho ni Eman. 4v5 ang magiging sitwasyon habang si Light dito. Tira! Habang andito na yung ultimate dito ni Nats. Aqua dito ay may ipit mula kay Edward. At nandun yung penalty zone
habang sa may bandang ibaba pala, si Eman ay tumatrabaho din. Double kill para kay Agent Zero. At si Emma naman ngayon ay inuubos na ang bandang ibaba. Lord para sa inhib. Makukuha nga ba ni Emma ng Lord doon? Pero Lord secured pala. Secured for Blacklist International. Yung inhib hindi nakuha. Yeah, it's a bigger objective for the side of Blacklist International kasi hawak nila yung Lord. Wala magagamit yung RSG na potentially pang sara ng game. And Edward is able to defend against Eman, pero RSG, they might have been happy with just that trade kasi parang do your best in a team fight, try to win it. Pero okay lang kahit hindi kasi nagpupush yung Claude. Pero top lane though, Wow! Nabura lang ng parang ganun. Yung damage ni Oheb ay nararamdaman na makabagong sniper ang kanyang ipinapakita. Ito, hindi mo na kailangan itutok. oo, Pindot-pindot na lang, no? Oo, pindot-pindot na lang pero masakit pa rin. markado na eh. Ang nakakatuwa dito kasi hindi mo alam kung saan manggagaling lahat ng damage dito ng Blacklist International. Pwedeng malapitan, pwedeng galing sa malayo. At doon nahihirapan ng RSG ngayon. Mapipilitan mag-loss insanity para lang ma-maximize yung Firago armor. At kita na naman sila. Ito na naman yung, Ayun, yung oh. problema eh. Ito yung sinasabi natin kanina, ang dami nilang vision eh. Yung dalawang ultimate coming na from Renegade and Oheb. Talagang kita ng Blacklist International yung ruta nila papunta sa base ng RSG. Lord, yung Lord sa baba ay nauubos ni Eman, pero again, yung front line, hindi na kinakaya ng RSG yung damage output. Tsaka yung mga pokes coming na from the Novaria and the Gord. Grabe ka na, oh may Rene J. Ang kita ang buong mundo at ang damage na rin ay hindi, as you said, Midnight, it's starting to overwhelm RSG. Ang hirap na nga umiwas, pag natamaan ka pa, extremely punishing yung pakiramdam. At saka, sinong mag-expect ngayon na itong si Rene J pala, unti-unti nang pumupunta sa ruta na nakakapag-utility na siya. Even Mage Rome, talagang nagagamay na rin niya, di ba? Sabi niya kay MTV tsaka kay Coach Dexter, Coach, ayoko na mag-set. Bakit? Gusto ko na yung mga yung mga Pangmalayuan. Pangmalayuan. Yung ibabato ko yung pitches mula Georgia. Mga ganun. Parang sabi niya, gusto ko, blacklist talaga tayo. Talagang minintain nila yung identity ng team na ito, no? Na nasimula nila nung Season 7. Yeah. At ngayon, itong mga items, ano na pang meron? Meron ng Wind of Nature din, si Leslie Ay, dito. ay, Oh, ay, Irad! ay, ang Ay! sakit, ang sakit, ang sakit! Pero si Irad ay makakatakas din. Tingnan mo yung normal damage. Halos 2 bar ang nabawas nun kay Irad, pero nakakuha siya ng isa. Yeah. Crucial hero ito para sa Blacklist. Pero for the side of RSG, again, hindi ka na masyadong confident. Kasi aside sa nahihirapan na silang patayin yung mga heroes ng Blacklist International, yung Leslie, again, habang tumatagal yung clash, mas nag-favor yung team fight for Blacklist International. So, kailangan mga instant go lang yung makuha dito ng RSG. Pero pag tinignan mo yung lineup nila, hindi naman pang instant go to eh. Kahit nga yung Oki Shadow Kill, sagot na siya ng Wind of Nature, which is a very big item coming up from Oheb. Kasi ngayon, hindi na niya kailangan intindihin kung saan nakapwesto yung Hayabusa tsaka yung Claude. Kung gusto mag-go ng Blacklist International, go lang tayo. Grabe, napaaga ang late game insurance dito ng Blacklist International with Oheb already reaching so many items. 13 minutes in, kailangan makahanap ng RSG Philippines ng isang ultra-fast na engage para mapabagsak ang Blacklist International in this game. Sisimulan na ng RSG Philippines, ang Lord. Ito na naman yung ginagawa ng Blacklist. Kita muli ang mga members ng RSG. Sinisimulan nila ito. Pero nagsimula na rin itong si Irad with the shadow kill. Pero may idea na sila. Wala nang itong si Novaria. Hadi. Oo, tama, wala na. Yun na nga ang ultra-fast engage mula kay Irad. At si Eman ngayon ay masasaktan lamang ng bahagya, pero dahil dito may 4v5 scenario ang Blacklist International Wala for silang this poke, Lord. Uy, Sensui dito, may ipit ba? Basag kagad yung Firago armor na doon si Light. Plano niya sanang iba. Penalty zone! Oy, pero nandun si Aqua. Habang si Edward nakakuha na rin ng isa, mapapatay yung Lord. At sino makakakuha nito? Si Sensui pa rin. Flicker na gamit na din Nas ngayon. May flicker din na pagsagot. Here comes si Habang Rad. buhay pa rin. Wala siyang shadow kill. Pwede siyang makapagsabayan ng grabe. normalan dito. Oy! Nakikipag may crew pa. Pero Wala shadow, wala shadow. Oy, wala siyang shadow rito. Oh, Shadow no. kill siya. May ipit siya sa kupunan ng Blacklist habang si Aqua na lang ang natitira. Pwede pang Hindi habulin rin pinauwi! Nako, hindi nakauwi si Aqua pero pinabayaan na ng Blacklist. Still, mukhang mahirapan magdepensa dito ang RSG. Magkakat. Hindi niya kaya mag-cut. May palabas sa Lord. Delikado ata. Aqua rito. Mapapati, pinabuhay na rin naman si Light pero nirespeto nila yung baba ng timers na yon at yung Lord na nasa gitna ay pwede nilang i-capitalize. This might just be a big push for Blacklist International.
hinahanap pa rin nila ang kanilang pinakaunang victory this season. Saleko. Ito na ata ang push na gusto nilang hanapin. Kung may vision, ito na ang kanilang misyon. Unti-unting babagsakin lahat ng torre. Top, mid, bottom lane, may medyo malayo nga lang. Pero again, magandang pag-atake mula sa Blacklist. In fairness, may expert pa rin ng RSG. Oo. So hindi rin ganun kadali for the Blacklist International to not just break the code ng RSG, pero yung break the base. Kasi insane pa rin yung Firaga armor and kayang-kaya pa rin nila i-hold yung base dito for the side of RSG dahil may damage and wave clearing capabilities din naman sila. Bot lane push mula dito sa Nuts! Blacklist. Nuts! Pumutok ang muntik na kanyang siya doon! HP at kamunti ka na nga. Si Eman ay makakabalik naman muna BMI pero si Irad, medyo delikado ha. Isa na lang! Tumama ang Astral Recall ni Rede J. Oh my From God. Peaches to Georgia. Ultra. Rekta na. Ultra fast snipe. Imagine mo, pagkatapos ng Oki Shadow Kill, paglabas niya, ang dami nakatutok sa kanya. Yeah, hindi lang yun kasi may kumukulo din. Nandun din yung Astral Meteor, so may additional slow, plus si Haji. At ngayon, masyadong malayo ang pag-atake dito ng Blacklist National. Basag kagad yung Firaga armor dito or bababa sa maliit na percentage yung Firaga armor at itutuloy ng Blacklist ang pagbasag sa bottom turret. Malayo ko pa lang, nararamdaman mo na ang pagmamahal ng buong Blacklist International. Ika nga, love hurts. Yeah. At yun ang nararanasan ng RSG Philippines ngayon. At this point, RSG, baka nagsara na yung window nila. Kasi this time around, Blacklist International, wala silang catch, pero may insurance sila sa damage output na pwede nilang ibigay. Nandyan yung damage ni Oheb, and nandyan din yung damage ni Renergy. Add to that, yung constant DPS, tsaka yung folks na nanggagaling kay Haji, hindi nga lang constant DPS yan eh. Annoying na crowd control to eh. Hindi ito yung insane CC na tulad nila mga Franco, Yeah. na mga Kaja, mga Kufra. Pero yung kapag nagkamali ka ng tapak, tayo ka talaga muna 2 seconds. Ang hirap. Kakaiba itong nangyayari ngayon. Blacklist International, dala-dala pa rin nila yung kanilang sabihin na natin na naging effective na formula sa mga international tournaments. At dito sa RSG nila susubukan kung ito bang atake na ito or ito bang komposisyon na ito ay gagana pa talaga. 12-4 ang ating score at yung Lord ay sinisimulan na rin. Ito na ata ang pinaka-intergalactic na lineup na aking nakita. 3 alien at napakalayo ang kanilang mga range. Talagang outer space ang galawan dahil hindi pa kayo nakakalapit. Ay parang mapipilitan na talaga kayong umulti na. Nung parang ganyan lamang. Napindot ata yung Firaga armor ni Expo. Ay, grabe. Ayaw pa uwiin! Mahirap ito pero masyadong malapit din si Irad. Pwede siya mag-watch shadow dito pero may idea si Edward eh. Hinahanap na nila Edward. kung saan Grabe. damuhan nagtatago. Grabe. Ang kupunan ng RSG, nandun yung Oh Astral my Echo. goodness! Ito yung apak ni Edward, hindi lang zone yun. Nakaharang siya doon sa yung tatawiran ng shadow. Ben, na-imagine ko yung itsura ng joystick niya eh. Nakaganon lang. Nakita mo yun, naglahat lang siya eh, dire-diretso. Ang nakaka-frustrate yun kung ikaw yung Hayabusa. Gusto mo mag-shadow kaso may tatamaang muscle. Oo, man, grabe. And Blacklist International, no? First time natin makakita ng ganitong klaseng composition this season kung saan meron silang 3 high range or one of the highest range, in fact, na composition. Grabe, artillery to the max. Ito yung yung grabing long range damage. Ito yung long range damage talaga. Kailangan na kumapit dito ng RSG Philippines habang si Nats Pinipigilan pinipigilan niya doon sa mga kalaban si Owen dito makakuha na rin ang kill. Si Emma ang kanyang uunahin habang si Sui din popyo kay Immortality. Tirat. Mapapa-Winter Traction ngayon si Nats. Wala na rin siyang Immortality rito pero buhay pa rin ang 5 members mula sa Blacklist at unti-unti nang bumabagsak ang kupunan ng mga Raiders. Meron pa sila mga minions. Hebay narito pa rin at ang mga Aegis na makakakuha ng Game 1. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Ramdam mo ang energy ng mga agents ngayon. Unang panalo ng Blacklist International this season. Kakaiba yung pinakitang display dito ng Blacklist International. Really stepping into the shoes. And I would say, may semblance pa din eh. This is still how Blacklist International used to play. And ngayon, mukhang nare-rediscover to ng current lineup nila.